Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo, ayon sa kanyang layunin at kalooban. Sa gayon ay purihin ang kaluwalhatian ng kanyang kagandahang loob na saganan niyang ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Ang lahat ng ating aspiration o minimithi, hinahangad o ninanasa ay ibig ng Diyos na matugma sa kanyang kalooban para sa atin. Para mangyari ito, tayo ay pinakipag-isa niya kay Kristo na namatay para sa ating kasalanan at kanyang muling binuhay. Sa pamamagitan ni Kristo ay binigyan tayo ng Diyos ng lahat ng kailangan nating pagpapalang espiritual. Noong bago pa likhain ng Diyos ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo na maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo, maging banal at maging mga anak niya. Ito ang aspiration ng Diyos para sa atin, na hindi nagbabago kahit na tayo ay naging makasalanan. Upang tayo ay ibalik sa Kanya, inialay ni Kristo ang Kanyang sarili bilang handog sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Ngayon siya ay nabubuhay bilang ating punong pari at tagapagtanggol sa harap ng Diyos. Inilarawan ni Propeta Jeremias ang aspiration na ito ng Diyos nang ang Huda ay tumalikod sa kanya, sumamba sa mga Diyos-Diyosan at namuhay na labis na salungat sa kanyang kalooban. Dahil dito sila ay dinisiplina ng Diyos na mapatapon at maging alipin ng 70 taon sa Babylonia. Ngunit ipinahatid ng Diyos kay Jeremias sa kanila ang kanyang salita. Kapag naganap na ang 70 taon para sa Babylonia, dadalawin ko kayo at tutuparin ko sa inyo ang aking pangako at ibabalik ko kayo sa dakong ito. Sapagkat nalalaman ko ang aking mga panukala para sa inyo, sabi ng Panginoon, mga panukala para sa ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang bigyan kayo ng kinabukasan at ng pag-asa. At kayo'y tatawag sa akin, at kayo'y lalapit at dadalangin sa akin, at diringgin ko kayo. Hahanapin ninyo ako at matatagpuan kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Ako'y inyong matatagpuan, sabi ng Panginoon, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan at titipunin ko kayo mula sa lahat ng mga bansa at sa lahat ng dako na aking pinagtabuyan sa inyo, sabi ng Panginoon. Ibabalik ko kayo sa dakong pinagkunan ko sa inyo tungo sa pagkabihag. Ang aspiration ng Diyos para sa atin ay para sa ating ikabubuti at hindi sa ikasasama, upang tayo ay kanyang bigyan ng pag-asa. Mali ang akala na hindi natin mahahangad ang aspiration ng Diyos para sa atin. Totoo na hindi natin ito magagawa gamit ang ating sarili. Ngunit ito nga ang dahilan kung bakit si Kristo ay namatay at muling nabuhay at ibinigay ng Ama sa atin. Tayo ay kasama niya na napako sa krus at hindi na tayo ang nabubuhay, kundi siya ang nabubuhay sa atin. Ang buhay natin ngayon ay ipinamumuhay natin sa pamamagitan ni Kristo na umibig sa atin at tag-alay ng kanyang buhay para sa atin.
Diyos ang gumagawa sa atin maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Maitutugma natin ang ating pagnanais sa ginagawang ito ng Diyos sa paraan ng pananampalataya kay Kristo. Ang lahat ng bagay ay magagawa natin sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay sa atin ng lakas. Aminin natin na totoong tayo ay mahina. Ngunit sinasabi sa atin ni Kristo, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Upang marinig natin ang mga salitang ito ng Diyos, sikapin nating manahimik sa layunin na lumapit at makipagniig sa Kanya. Nahihirapan tayo na marinig ang salita ng Diyos dahil sa dilim at ingay ng magulo at nag-aalinlangang pag-iisip at emosyon. Si Propeta Elias ay nakaranas nito kahit na siya ay nagtagumpay laban sa mga propeta ni Baal. Ngunit sinabi ng Diyos sa kanya, "Humayo ka at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon." At ang Panginoon ay nagdaan at biniyak ang mga bundok ng isang malaki at malakas na hangin, at pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon, ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. Pagkatapos ng hangin ay isang lindol, ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Pagkatapos ng lindol ay apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang banayad at munting tinig. Nang marinig iyon ni Elias, binalot niya ang kanyang mukha ng kanyang balabal at lumabas at tumayo sa pasukan ng yungib. Dumating ang isang tinig sa kanya at nagsabi, "Anong ginagawa mo rito, Elias?" Wala ang Panginoon sa ingay ng pagbiyak ng bundok, malakas na hangin, lindol at apoy na narinig ni Elias. Ngunit narinig niya ang isang banayad at munting tinig at nalaman niya na ang Panginoon ay naroon. Dahil bukas na ang kanyang espiritual na pandinig, ay muling nagsalita ang Diyos sa kanya, "Anong ginagawa mo rito, Elias?" At nang siya ay dumaing, ay sinabi sa kanya ng Panginoon ang dapat niyang gawin. "Humayo ka, bumalik ka sa iyong dinaanan sa ilang ng Damasco. Pagdating mo, buhusan mo ng langis si Hazael upang maging hari sa Syria. Si Jehu na anak ni Nimsi ay iyong buhusan ng langis upang maging hari sa Israel. At si Eliseo na anak ni Shephat sa Abel-Mehola ay iyong buhusan ng langis upang maging propeta na kapalit mo. Ang makakatakas sa tabak ni Hazael ay papatayin ni Jehu, at ang makatakas sa tabak ni Jehu ay papatayin ni Eliseo. Gayunmay mag-iiwan ako ng 7,000 sa Israel, lahat ng tuhod na hindi pa lumuhod kay Baal, at bawat bibig na hindi pa humalik sa kanya." Upang marinig natin ang banayad at munting tinig ng Diyos, lagi tayong maglaan ng oras na manahimik, lumapit at makipagniig sa Diyos. Magsikap tayo na mamuhay ng tahimik. Sa pananahimik ay sabihin natin sa Diyos, "Mangusap ka, Panginoon, at ako ay makikinig." Ang pinakahalimbawa ng pananahimik, pakikipagniig at pakikinig sa Ama ay ang Panginoong Hesukristo. Nang madaling araw habang madilim pa, pagbangon ni Jesus ay lumabas siya at nagtungo sa isang ilang na lugar at doon ay nanalangin. May mga pagkakataon na umalis ang Panginoong Jesus sa mga taong dumurumog sa Kanya. Siya ay umalis patungo sa ilang at nanalangin. Ang pananahimik ay hindi para maging tamad. Gaya ng ginawa ng Panginoong Hesus, sa maghapon araw-araw ay naging masipag siya sa paglilingkod. Gayon din ang ating gawin, asikasuhin at gawin natin ang ating gawain bawat araw.
Sa ating pananahimik ay sundin natin ang turo ng Panginoon. Kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Diyos ang gawin